wala na. Hanggang bubong na yung tubig. Unahin natin kumustahin ang sitwasyon sa Isabela kung saan nag-landfall ang bagyong Christine. At may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras nga na to, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Christine sa malaking bahagi sa probinsya ng Isabela. Simula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa bayan ng Tumawini. At dahil nga sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay umapaw na yung ilog sa bayan, dahilan para bahain na ang ilang palayan, maisan at maging kalsada sa ilang barangay dito yan sa bayan ng Tumawini. Pinalilikas na sa ngayon yung mga residente na nakatira malapit sa ilog. Actually, 6 na barangay yung pinakabinabantayan ngayon sa bayan ng Tumawini. Ngayong umaga, mabilis ding inilikas ng mga magsasaka ang kanilang mga alagang hayop para hindi matangay o malunod sa baha. Samantala, aabot na sa 400 individuals ang nasa evacuation center dito yan sa bayan ng Tumawini. Tuloy-tuloy na rin yung distribution ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa PDRRMO Isabela, mahigit 3,000 individuals na ang nasa mga evacuation center. Hindi pa rin madaanan ng ilang tulay sa probinsya at wala pa rin kuryente ang ilang lugar sa Isabela. Rafi? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dahil sa Bagyong Christine, 10 bahay ang nasirat na tabunan ng lupa sa Libon, Albay. Napaiyak na lang ang mga residenteng yan matapos masaksihan ang pagwasak ng lupa sa kanilang mga tahanan sa Zone 3, Barangay Burabod. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa bayan ng Ginubatan, kabi-kabilang landslide din ang naitala dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar. Isang residente ang nasawi habang patuloy na hinahanap ang isa pa. Bukod sa pagbaha, nalubog din ang ilang sasakyan sa lahar na muling dumaloy kasunod ng pag-ulan sa Ginubatan. Ayon sa PHIVOLCS, mula nitong Lunes, October 21, nagbuga ng mahigit 1,000 toneladang asupre kada araw ang bulkang Mayon. Nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquakes at 8 pagguho roon. Sa Naga, Camarines Sur na isa sa mga napuruhan sa Bagyong Christine, 10 barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa panayam ng unang balita kay Naga City Mayor Nelson Legacion, yan daw ang dahilan kung bakit hirap silang i-rescue ang ilang residente. Nasa 2,000 pamilya na raw ang nananatili sa evacuation center at posible pang madagdagan. Sa mga lugar naman na humupa ng baha, sinisimula ng ibalik ang supply ng kuryente. Ayon kay Mayor Legacion, kailangan pa ng mas maraming bangka para makapag-rescue sa mga bahang lugar. Ang kailangan po natin ay motorized boat o kaya kahit simpleng bangka. May mga lugar na hindi po kaya ng truck. Kagabi may sinubukan po kami na ilang lugar. Kahit yung military truck ay hindi po makapunta. Magdamag ding inulan ang Metro Manila dahil sa Bagyong Christine. Nalubog muli sa baha ang ilang kalsadang madalas bahain gaya ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac at EJ Gomez. Ito ang eksena sa Mauban Street, corner G. Araneta sa Quezon City kagabi. Malakas ang paglagasa ng baha sa kalsada na di na nadaanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa E. Rodriguez, corner G. Araneta kagabi. Ilang sasakyan ang naiwan na lang nakapark sa gilid ng kalsada. Sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City, kita ang 3 truck na maalas sandwich ang eksena. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, tumirik daw ang mga yon matapos nilang subukang suungin ang kalsadang ito. Umabot daw sa hanggang sa lagpas bewang ang tubig baha noong kasagsagan ng tuloy-tuloy at malakas na pag-uulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Puyat daw ang inabot ng mga residenteng gaya ni Jake dahil sa bahang pumasok sa kanilang bahay. Inabot po kami sa loob ng bahay, ma'am. Bali hanggang bewang po. Actually, perwisyo po siya kasi may pasok pa po ako. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nakatulog. Nag-start po siya ng alas 3. Wala po kami matulugan kasi yung tulugan po namin inabot talaga eh. Perwisyo rin daw ang naging pagbaha sa negosyong sari-sari store ni Edison. Ang bilis ng tubig. Mahirap talaga kasi unang-una, tatanggalin ko lahat, dadalhin ko sa taas, tapos bababa ko na naman. So tapos ito, walang tigil ng linis, gano'n, dire-diretso. So puyat pati.
Yung babantayan namin yung pagbaba ng tubig. Talagang perwisyo talaga nangyari. Umabot sa lagpas baywang ang baha sa kahabaan ng Araneta Avenue dulot ng malakas na ulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Kasabay ng paghupa ng baha ang paglitaw ng halo-halong mga basura sa kalsada. Kita rin ang mga nagtumbahan ng mga barrier. Patuloy naman ang pagmonitor sa lugar ng mga tauhan ng MMDA para maabisuhan ng mga motorista kaugnay sa mga kalsadang pwede nilang madaanan. Galing ng monumento si Jules bago niya naisipan na dumaan sa C3 sa Caloocan. Nagbaka sakali raw siya na makakaiwas sa traffic at baha, pero ang ending... Ito nga, nabungaran namin mas mataas pala yung baha. So stranded kami rito. Pero magtatry ako maglakad. No choice, kailangan ko iwan. Itatabi ko lang na maayos then para makapunta ko doon sa aking pupuntahan. Si Michael naman nag-abang muna na bumaba ang tubig. Mas mahirap daw kasi kung lumusong siya at ang mangyari, tumirik siya sa gitna ng baha. Delikado, baka tumirik yung motor. Mahal magpa-maintenance Nagdadalawang isip pa ako Bali, siguro susugurin ko to kasi may pasok pa ako ng alas 4 Anong oras na Sa MacArthur Highway naman, hindi rin nakaligtas ang ilang motorista sa baha. Kaya nagpalipas muna sila ng oras, umaasang huhupa ito at makakatuloy sila sa kani-kanilang biyahe. Alanganin pa po Malalim pa Baka masiraan lang Sobrang taas ng tubig kasi ma'am Tsaka mahirap na masiraan. Tsaka di rin ako makabalik sa work. Hintay muna para sakaling mas okay mamaya. Bea Pinlac, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi madaanan ng ilang kalsada sa Lopez, Quezon dahil sa bahang dulot ng bagyong Christine. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, sa mga kapuso nating motorista, kung ang inyo pong dala ay mga light vehicles lang at may balak po kayong bumiyahe mula Bicol papunta dito sa Quezon, kundi naman kaya ay mula Quezon papuntang Bicol, ay mag-isip-isip na po kayo dahil ito yung sasalubungin ninyong problema. Tatabi lang ako bahagya, Rafi, para makita nyo yung live video ng sitwasyon dito sa Lopez, Quezon. Hindi po yan ilog. Yan po'y palayan na umapaw dahil dun sa napakalakas na buhos ng ulan na ibinagsak dun sa mga kabundukan at napunta dyan sa palayan. Alas 3 ng madaling araw, Rafi, kanina, na magsimula ang PNP na pigilan ang mga light vehicle na makatawid dito sa ginagawang viaduct dito sa Lopez, Quezon para na rin sa kaligtasan ng mga motorista at mga pasahero. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa area na ito. Ang pinalulusot lang ay mga truck, bus at pickup. May ilang motorsiklo tayo nakita kaninang nagtangka pero yun nga, inabot sa gitna at tumirik yung kanilang daladala. Kapag tag-ulan, ganito raw talaga ang problema dito sa may ginagawang itong Kanda Ibaba Viaduct para may ligtas na madaanan kapag bumabaha. Ongoing yung construction dito para nga ma-address yung problema na yan, Rafi. Kapag maulan kasi ay bumababa ang tubig mula sa kabundukan at napupunta sa mga palayan. Dito nakadalasan namang umaapaw papuntang kalsada. Kaninang umaga, nasa 80 ang pila ng mga sasakyan na hindi makatawid pero siguradong mas mataas na yan o mas mataas na ang bilang ngayon dahil marami pa ang hindi nakakaalam sa sitwasyon dito. Yung mga may gusto talagang lumusot, yung iba'y naglalakad lang para makatawid. Yung iba naman ay isinasakay yung kanilang mga motorsiklo sa mga balsa para makatawid mula sa magkabilang dulo nitong binahang area nito dito sa bayan ng Lopez, Quezon. Yan muna ang latest. Mula rito, balik sa Rafi. June, meron bang alternatibong madadaanan yung ating mga motorista na naabisuhan natin ngayon? Nagbaha na nga dyan at huwag nang dumaan dyan sa lugar na yan. Yan din yung tinanong natin, Rafi, dun sa mga pulis dito, no, kung meron bang pwedeng lusutan na iba. Dahil nga napaka-crucial itong daan nito. Ang sagot nila, hindi. Kaya napakahaba talaga ng pila ng mga sasakyan dito sa bahaging ito, dito sa may Lopez, Quezon, at doon sa kabilang banda doon, nandun yung ating team at idinudokumento yung sitwasyon, ang haba ng pila ng mga sasakyan, yung mga pasahero nasa loob lang kanilang mga sasakyan, yung mga medyo nagtitipid ng gasolina ay nakapatay yung kanilang makina, yung iba naman ay nakaandar. Meron din namang mga malalaking truck dito ng pamahalaan, merong military truck,
Meron nga tayo nakitang truck ng MMDA na nandito, Rafi, at sila yung nagbibigay ng libreng sakay sa mga nandito para makatawid lang mula sa magkabilang dulo na ito, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, June Veneracion.